Hello kapatid, magandang umaga, magandang tanghali o magandang gabi kung kailan mo man ito pinapanood. No? Welcome po sa ating Share Ko Lang Saturday. Today mga kapatid ay meron tayong magandang pag-uusapan muli. No? Siyempre lagi naman tayo may magandang pinag-uusapan pero bago yun, konting favor lang. No? Kung hindi mo pa nalalike itong video na to, please like. No? I-like nyo na po itong video na to at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, consider subscribing naman po. At siyempre, kung hindi nyo pa na i-share itong video na to, bago tayo magsimula, no, habang nagsasalita ako, no, i-share nyo na po sa inyong kapatid, or kapamilya, kaibigan, or katropa, kaklase, o kay crush, no, kung kanino nyo man gusto i-share kapatid, sa social media account na meron kayo, please share this video, no, because, kahit anong message natin dito na pinag-uusapan natin, pinag-aaralan natin, pinapanood natin dito sa YouTube channel natin, or even sa ating TikTok account, no, I believe kailangan din ng ibang tao, no? Na hindi dapat sa atin magtapos kung ano man ang nare-receive natin sa mula sa Panginoon, 'di ba? Kailangan ibigay natin sa iba or i-spread natin yung salita ng Diyos, no, hangga't maaari. Amen. So wag po tayong mahiya, no? I-share po natin 'yan, no? So I hope and I pray na sinishare na natin ngayon. Amen. Amen, no? So, kapatid, ngayon, I believe this is the day that the Lord has made para muling mag-start ng another series, di ba? And today, I am so glad and I am so excited to start another series. And I titled this series, Unboxing Genesis Chapter 3. We're going to unbox, no? Na para kang nag-unbox ng Lazada parcel mo or ng Shopee parcel mo or kung ano man na parcel yan, di ba? Na parang wow, sana all may ina-unbox, di ba? Pero ganun pa man, pag binuksan nyo kasi Genesis chapter 3, kung meron na kayong Bible ngayon na hawak, no, physical Bible or Bible app, pag binuksan nyo yung chapter 3, ha? Anong pag-uusapan natin? Siguro nakita mo na kung ano yung laman. Oh, ano kaya pag-uusapan natin? Alam ko na yung pag-uusapan namin. About to kay ganito, about to sa ganito, di ba? So, parang may alam ka na, di ba? So, aside from, parang ganun kasi yung nangyayari dun sa pag-unboxing, di ba? Minsan, alam mo naman na yung nangyari, di ba? Pero minsan, nagugulat ka, ay, mayroon pa palang kasamang ganito, ay, may laman pa palang iba, parang gano'n, di ba? Ay, hindi gano'n yung laman. Diba? Nagulat ka kasi, yung in-order mo, hindi yun yung laman dun sa box, di ba? Sana hindi gano'n yung mangyari sa atin, no? But anyway, we're going to unbox Genesis chapter 3 kasi, since some of you already know the story that revolves in this chapter, di ba? Baka naman may bagong revelation sa'yo si God, o kaya naman merong another revelation, o kaya naman merong reminder sa'yo si God. Diba? So, kahit na alam na po natin yung istorya sa loob nito, makinig pa rin po tayo. Diba? And for this series, this will be a 3-part series, no? So, my prayer is sana, no, masubaybayan natin itong 3-part series na to. At sana din, diba, wag nating kalimutan o wag nating ma-miss out yung 1 and 2 and 3. This will going to be a 3-part series, kapatid, no? And dun sa first 2 part, dun tayo iikot sa Genesis chapter 3. Okay? No? And sa third part is to be announced. Kung saan tayo dalhin ng Panginoon, no? So sana, no, my prayer is sana hindi kayo magsawa or pakinggan niyo, subaybayan niyo kung ano yung ituturo sa atin ng Diyos in this 3-part series, no, sa pag-unbox natin sa Genesis chapter 3. Amen. Amen. So I think excited ka na, no? I think nahilig ka na makinig ng salita ng Diyos. And I think na-share mo na rin itong video na to, no? Inulit ko lang kasi baka hindi mo pa na-share. Anyway, once again, sorry, inibo tayo. Ang title po ng ating series for today's video ay Unboxing Genesis Chapter 3. And syempre, nakita mo na din kung ano yung title kanina, di ba? So, ang title po ng ating message is Into the Garden. Sabi ko nga kanina, binuksan mo na yung Bible mo, di nakita mo na kung ano yung pag-uusapan natin, di ba? Into the Garden, di ba? Bakit po natin kailangan itong, bakit ko po, gustong ituro sa inyo itong kwento mula sa Genesis chapter 3. You know, syempre, lagi naman natin pinag-aaralan yung Bible. Lagi natin lagi natin binubuksan yung Bible. Lagi tayong nagbabasa. And this is one of the lessons or one of the stories, no, na pinag-aralan ko din. 'Di ba? And aside from that, I also learned something naman sa ibang topic naman, no, sa ibang Bible study namin, sa ibang story. And na-connect ko siya, no? Na-connect ko siya by the grace of God, na-connect natin, diba? And this is what I learned, no? Ito yung sinasabi ko na natutunan ko.
Every Monday kasi meron kaming Bible study and we always talk about salvation. No? Napakahabang teaching ng salvation, di ba? And there's always learning, di ba? And ang sabi doon sa isang principle na natutunan namin, sabi dito, men do not sin and become sinners. Rather, they sin because they are sinners. Pangalawa, hindi sinners na yung jowa mo na, or joke lang, no? Joke lang. Seryoso muna tayo, di ba? Sabi, men do not sin and become sinners. Rather, they sin because they are sinners. Sa Tagalog, ang tao daw, hindi sila naging makasalanan dahil nakagawa sila ng kasalanan. Bagkos, nakakagawa sila ng kasalanan kasi makasalanan talaga sila. No? Nagigets niyo po? Siguro parang nalilito tayo, parang nako-confuse tayo, pero huwag kayo mag-alala. Kasi hanggang sa mga susunod na pag-aaral natin ngayon, ay pag-uusapan po natin yan, di ba? So, once again, this principle, no, I want you to remember this. I want you to, kung kaya mo i-take note to, sige, i-take note mo na siya. Kung kaya mo i-my day, sige, i-my day mo, walang problema. Kasi totoo ang sinasabi ng scripture, ng statement na ito. Men do not sin and become sinners. Rather, they sin because they are sinners, no? And not just that, kapatid, no? Since nabanggit na rin yung word na sinners, I want you to accept this, no? With all, I am saying this once again, with all humility, all respect, all the love, no? Because we need to accept that we are all sinners. Kailangan po nating tanggapin na tayo ay makakasalanan. Na tayo ay mga nakakagawa ng kasalanan. Tayo ay mga makasalanang tao, no? We all need to accept that we are all sinners. Ang sabi ng Bible, kapag hindi mo daw sinabi or hindi mo inaamin na ikaw ay makasalanan, or pag sinabi mong hindi ka nagkakasala, no, ginagawa mong sinungaling ng Diyos. So mas okay na kung ako tatanungin, no, mas okay nang sabihin makasalanan ako kaysa sabihin kong hindi. 'Di ba? Kasi God will never lie. Hindi kailanman magiging sinungaling ang Diyos. 'Di ba? So how did that happen na naging makasalanan tayo? That whether we like it or not, 'di ba? Makasalanan agad tayo. No? How did that happen? Ang sabi sa Romans 5:12, before we go to Genesis chapter 3, no? Ang sabi sa Romans 5:12, therefore, just as through one man, sin entered the world. Sino kaya tong man na tinutukoy dito? And death through sin. And does death spread to all men because all sin? Once again, just as through one man, nakapasok na yung kasalanan. No? And death through sin. Kasi nga, sabi ng Bible, for the wages of sin is death. That's why death through sin. And thus death spread to all men. Kumalat yung kamatayan. Bakit? Kasi daw, all sinned. Lahat nagkasala. As in, walang exception. Lahat nagkasala. Just as through one man, lahat nagkasala. No? That's why, sabi ko nga po, we are all sinners. Ako, ikaw, katabi mo, kasama mo, nasa loob ng bahay nyo, naiisip mong tao ngayon, we are all sinners. We need to accept this. Why do we need to know this? No? Why do we need to know this? Because this is our greatest problem. No? Ito yung matindi natin problema. Kung iniisip natin na ang matindi natin problema, yung thesis. No? Ako, may thesis ako. No? Yung kagrupo mo sa thesis. O kaya naman kagrupo mo sa activity or yung quiz mo, hindi ka nakapag-review. Kaya yung family nyo, kaya yung financial problem, o kaya yung kakainin mo sa susunod na araw. Kapatid, those are problems. Tama, those are problems. Hindi natin minamaliit yung problema. Pero our greatest problem is sin. That's why we need to know this. No? Kailangan nating ma-recognize na ang problema natin ay kasalanan. No? And for us to know this, 'di ba? Malalaman din natin kung ano yung deserve natin. Kasi sinabi kanina na ang deserve natin ay death. Sabi, for the wages of sin is death. 'Di ba? Na dahil pala na kung hindi lang to basta-bastang problema, kasi ang problemang to, ang deserve pala natin ay death. Kumbaga, sa kasalanan na nagawa mo kahapon or kanina, ang deserve mo pala ay death. Pero, sana nare-realize natin na ngayon pa lang, God is so merciful, God is so gracious, na hindi death yung na-receive natin agad-agad the moment na nagkasala tayo. Amen? Diba? And not just that, since nabanggit na rin natin yung word of grace, diba? We need to know this. We need to know that we are a sinner, that we are all sinners because we need a Savior. Sa totoo lang, kapatid, kahit na ang tao ayaw niya sa buhay, no? Totoo lang, ayaw niya rin naman mamatay eh. Pero ang kapalit niya ng kasalanan ay kamatayan, no? Kung ako tatanungin, ayaw ko mamatay.
no? Kaya gusto ko ng Savior. And I hope and I pray that you also need a Savior, that you also want a Savior. Diba? So we need to know this because this is our greatest problem, because what we deserve is death, and not just that, because we we need a Savior. Diba? Amen? Amen. So let's go, no? Let's go doon sa, I just make that in statement, diba? Kasi, ang sabi nga natin kanina, how did that happen na lahat pala ng tao makakasalanan? Na yung katabi ko ngayon makasalanan. Kakilala ko pala makasalanan. Yung taong hindi pa pinapanganak pero ipapanganak makasalanan na agad. 'Di ba? Kasi nga all sin entered to the world just as through one man. 'Di ba? How did that happen? Sino ba yung tinutukoy na yun? Sino ba yung taong one man na yung tinutukoy, no? That's why we are going to talk about, or we are going to read Genesis chapter 3, but not the whole book, okay? Not the whole book, grabe naman kayo, no? Genesis chapter 3 verse 1 to 7, no? So samahan niyo po ako, no, as we read these 7 verses from the book of Genesis chapter 3, no? I'm reading from the New King James Version. So ang sabi po dito, English muna tayo. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat. You shall not eat it, nor you shall touch it, lest you die. A commandment from God. Verse 4, Then the serpent said to the woman, You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Verse 7, Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together, and made themselves coverings. Amen? So that is our Bible passage from Genesis chapter 3 verse 1 to 7. So i-continue po natin yan sa mga susunod pang Sabado, no? But anyway, in this Bible passage, muli sa ating ipinakilala, no, ang bida ang bida ng Garden of Eden, ang bida ng mga Sunday school, no, na sila Adam at Eve, 'di ba? Ang mga unang tao sa ating mundo, 'di ba? Si Adam bilang pinakaunang create ni God, at si Eve na sumunod na create para kay Adam dahil loner si Adam, 'di ba? So si Adam at Eve nandito sa Garden of Eden, so mag-asawa sila yung namamahala dito sa Garden of Eden, sila nag-aalaga ng mga hayop, so dito sila nabubuhay sa Garden of Eden. But aside from that, if you are reading your Bible, minention ni God, no? Even dito sa binasa nating passage, 'di ba? Minention ni God yung kanyang utos, 'di ba? Minention ni God yung puno, no? Yung tree of knowledge of good and evil. Na nandoon saan? If you are reading your Bible, nasaan yung tree of knowledge of good and evil? Nasa gitna ng garden, no? Not just the tree of knowledge of good and evil, but also the tree of life. So merong dalawang puno na nandoon sa gitna ng garden, 'di ba? And we know the story, pero yung dalawa hindi nila alam yung story, 'di ba? We know the story, what will happen next? No, aside from knowing the story, binasa ulit natin, we know what happened, 'di ba? Nadala sila sa tukso ng kaaway, no? They ate from the tree of the knowledge of good and evil. Pero minsan, maiisip natin, no? Kung yung tree of knowledge of good and evil nandun sa gitna, yung tree of life nandun sa gitna, bakit hindi na lang yung tree of life yung nandoon? Bakit yung tree of knowledge of good and evil nilagay panigad doon? Diba? Kasi meron akong narinig, meron akong nabasa sa TikTok. No? Meron akong nabasa sa TikTok, dapat daw hindi na lang nilagay doon. Lalo na curious. Ingat tayo sa TikTok, ha? Ingat tayo sa mga nababasa natin, no? And kung may mabasa man kayong ganito, mabuting magbasa na rin kayo ng Bible. Sipagan nyo magbasa ng Bible, di ba? Or habang sumasipag din kayo magbasa ng mga comments na ganito, di ba? Kasi pag hindi kayo nagbasa ng Bible, nako, maliligaw kayo, mabilis. Kahit ako, minsan mabilis ako maniwala sa mga basa-basa lang, di ba? So, ang sabi kasi doon, dapat daw hindi na nilagay ni God yung puno doon. Kasi lalo lang silang na-trigger, lalo lang silang na-curious. 'Di ba? Pero kasi,
hindi naman yun nilagay ni God doon para matukso sila. No? God never put that tree para matukso sila. Yes, alam niya kung ano yung gagawin ng dalawa. Alam niya. 'Di ba? He is all knowing. Alam niya yung moment na yun na mangyayari yun. Alam niya, 'di ba? Pero hindi yun nilagay ng Diyos para sila ay magkasala or para sila ay matukso. Bakit? Ang sabi sa James 1:13, huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos. See? Kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Bakit daw? Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Amen? No? Kahit si Eva, kahit si Adan, hindi niya tinukso. Kahit ikaw, kahit ako, hindi niya tinukso. Diba? So, hindi tayo ilalagay ng Diyos sa isang temptasyon. God will never tempt us. Diba? God will never tempt us. So, basically, yung tree of knowledge of good and evil, or kasama na yung tree of life, no? Hindi yun nilagay ng Diyos ng basta lang. Hindi yun nilagay ng Diyos para tuksuhin yung dalawa. Nilagay ng Diyos kasi may purpose yun. No? May purpose yun. 'Di ba? Kasi, kung babasahin natin ng Bible, ang sabi, yung tree of life, it looks like, or it has a purpose na magbigay ng eternal life para sa kanila. No? Na ito yung nagsustain ng buhay ni Adam at Eve and possibly yung mga animals na din, 'di ba? So ang nangyari, ang sabi dun sa diyan sa passage na 'yan, no? Na after nilang magkasala, sabi ni God, kailangan nating harangan, kailangan nating i-guard itong tree of knowledge of tree of life kasi baka kumuha sila ng prutas dito, kumain nito at mabuhay forever. 'Di ba? Forever, sabi sa inyo may forever. Diba? So forever, no? So somehow, no, it sustains the life of Adam and Eve and even the animals there, 'di ba? And sa kabilang banda, nandiyan naman yung tree of knowledge of good and evil na especially mentioned din na kapag ito ay kumuha ka ng prutas dito, kumain ka dito, or hawakan mo lang ito, there's a sure death na matatanggap mo. No? So basically, ito pa lang dalawang puno na to, it represents a choice. Ano yung pipiliin nila? Yung positive or yung negative? Yung life or yung death? Kumbaga, God is giving them a choice. 'Di ba? Bakit binibigyan ni God ng choice yung dalawa? Kasi hindi naman gumawa si God ng robot. No? Hindi naman gumawa si God ng tao na nakaprogram. Ang ginawa niya ay mga tao na free being kung tawagin. No? Free being kasi meron silang tinatawag na free will. Kagaya ni Adam at Eve, tayo rin ay merong free will na tinatawag. And kung si Adam at Eve, kung tayo ay may free will, sila din ay may free will, no? Ang laging question sa atin, paano natin gagamitin yung freedom na meron tayo, no? Kasi for them to be free, no, they must have a freedom to choose. For us to be free, kailangan meron din tayong kalayaan para mamili. Pero ang katanungan sa atin lagi, paano natin gagamitin yung kalayaan na ito, no? Paano natin gagamitin yung freedom of choice or freedom to choose na meron tayo? Kasi sa kanila, no, we know the story kung paano nila ginamit, 'di ba? Alam natin kung paano nila ginamit yung kapangyarihan nila or yung power nila or yung freedom nila para mamili. Pero tayo, no, paano ba natin gagamitin yung freedom to choose? Because here goes the serpent, kapatid, no? There's always the serpent, there's always the enemy, there's always the devil, there's always Satan, no, na magdi-deceive sa atin, no? There's always Satan na magdi-deceive sa atin kasi walang ibang gagawin si Satan sa buhay natin kundi sirain yung buhay, isama tayo sa impyerno, dalhin tayo sa trap niya, 'di ba? Kaya nga sabi dun sa verse 1, no, he is cunning. Sabi dun sa binasa natin, he is cunning, no, of all the beasts that God created, or in other version, he is crafty, 'di ba? In sa Tagalog, itong sabi sa kanya, in verse 1, ang ahas ang pinakatuso. No, sa Tagalog, ang ahas ang pinakatuso. Hindi pa nga tuso eh. Pinakatuso. Saan daw? Sa lahat ng hayop. As in, siya na talaga yung pinakatuso. 'Di ba? Yung kaaway or yung devil, siya na ang pinakatuso. Bakit? Bakit siya pinakatuso? Kasi ito ang nauga. Sorry. Ito ang gawain ng kaaway, no? He is always contradicting God's word, no? He's always contradicting God's word,
No? Lagi niyang tinitwist kung ano yung sinabi ng Diyos. For example, itong naririnig mo sa akin ngayon, or naririnig mo sa pastor mo, or nabasa mo sa Bible, no? Or nabasa mo sa kung saan man. Alam mong sinabi ng Diyos ito, pero bigla kang nagka-doubt sa puso mo. Diba? Sometimes, ito ay kadahilanan ni Satan. Gusto niya kasing magdududa tayo sa kung ano yung sinabi ni God. Diba? Gusto niya kasing ibahin or itwist kung ano yung sinabi ni God sa atin. 'Di ba? Kunyari, sinabi ni God na huwag kang matakot, natakot ka pa rin. 'Di ba? Huwag kang mangamba, nangamba ka pa rin. 'Di ba? Huwag kang mag-worry, nag-worry ka pa rin, 'di ba? Minsan, hindi lang tayo yung makulit, si Satan makulit din. 'Di ba? Kasi lagi niyang tinitwist kung ano yung sinasabi ni God. And dito, I will show you an example, no? Or I will show you a real life example kung paano twist, no? Kung paano nire-reverse ni Satan kung ano yung sinabi ni God. Kasi tignan nyo tungo muna tayo sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Ang sabi dito, sinabi niya sa tao, si God, no? Sinabi niya sa tao, sinabi niya kay Adam, pangakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So ayun yung sinabi ni God Ayun yung sinabi ni God based sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Pero pagdating sa Genesis 3:1 na ating binabasa, ang sabi, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae. Pakinggan niyo mabuti. Ang sabi niya, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Grabe. Alam niyo nung nagbabasa ako nito, kung pwede lang, kung may nakaredy lang akong camera, talaga makikita niyo yung ano ko. Sabi ko, ay, wait lang, parang may mali dito sa ano. As in, napansin ko talaga na merong mali sa sinabi ni Satan. As in, mali talaga yung sinabi ni Satan. Kasi kung ganun nyo binasa to, no, na nagmula kayo sa Genesis 1, papunta Genesis 2, Genesis 3, talagang siguro mapapansin nyo din na, wait, mali yung sinabi ni Satan Hindi yun yung sinabi ni God. Kasi ang sabi nga ni God ay ito. Sabi gamitin natin kung ano yung sinagot ni Eve Sabi ni Eve, 'di ba? Yun yung sinabi ni Satan. So sumagot si Eve sa kanya. Sabi ni Eve, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, di hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. 'Di ba? So, ayun mismo. No, nakuha ni Eve, 'di ba? Ginamit mismo ni Eve kung ano yung sinabi ni God, no? Kung ano yung words ni God, yun din yung ginamit niya panlaban kay Satan. 'Di ba? And that's another teaching, no? That our weapon against the enemy is the word of God. No? One of the weapons that we have, one of the weapons that God provided for us para labanan ng kaaway is what? Literally God's word, 'di ba? And makikita pa lang natin dito na ito na agad yung itinuturo sa atin, yung ina-unbox natin, no? Ito na agad yung isa sa mga natututunan natin na pwede ko palang panglaban ang word of God, no, kay Satan para hindi ako magkasala, 'di ba? Pero kapatid, no? Alam ni Satan na ipanlalaban mo sa kanya 'yan, 'di ba? Actually, alam niya nga yung Bible, 'di ba? Kasi si Satan, sabi nga kanina, he is cunning, he is crafty, siya na yung pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. Siya na yung pinakatuso. Bakit? Kasi tignan nyo, in verse 4, no, move forward tayo. Sabi niya nun, sumagot ngayon si Eve. Sabi ni Eve, di ba? Hindi sabi kaya ni God, pwede namin kainin lahat except lang sa tree of knowledge of good and evil, di ba? Pero ang sabi ni Satan sa kanila, hindi totoo yan. Hindi kayong mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga yun, ay makakaunawa kayo. Kayo ay magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So ano napansin nyo kay Satan? Hindi niya tinigilan si Eve. No? Hindi niya tinigilan. As in, talagang pinipiga niya. Kumbaga nag-succeed si Eve sa level 1 ng temptation. Pero pagdating dito sa level 2, muli na naman siyang sinubok ni Satan. Hindi siya tinigilan. As in, sinabi sa kanya, hindi totoo yan.
Actually, magiging kagaya nga kayo ni God eh. Actually, magiging Diyos nga kayo eh. Mabubuksan yung kaalaman nyo, no, about mabuti at masama. 'Di ba? Your eyes will be open, sabi sa English, 'di ba? And ganun yung laging ginagawa ni Satan sa atin. Hindi niya talaga tayo titigilan hangga't hindi tayo nalalaglag sa patibong niya. 'Di ba? Sometimes it just looks good. Sometimes it just looks nice. Sometimes it just look pleasant, 'di ba? Pero hindi pala natin alam na schemes lang pala 'to, no? Or patibong lang pala 'to ni Satan. 'Di ba? Minsan yung isang bagay akala mo okay lang, akala mo goods lang, pagka-grab mo nito, naku, trap na pala ng kaaway, 'di ba? Malalaman mo na lang na nandun ka na sa part na 'yon kapag nandiyan na yung consequences na parang talagang mapapasabi ka, sana pala hindi ito yung pinili ko. 'Di ba? Parang ganoon, 'di ba? Na kung pwede mo na, parang gusto mo na lang sabihin na kung may babalik ko lang yung oras, hindi ito yung pipiliin ko, 'di ba? Kasi magsisisi ka na nakinig ka sa kaaway or nagpadala ka sa tukso. 'Di ba? Kaya nga ang sabi ng 1 Peter 5:8, kapatid, stay alert, watch out for your great enemy, the devil, no? He prowls around like a rolling lion, looking for someone to devour. No? Yung kaaway, parang leon, na nag-aabang, no? Naghihintay nandun sa target niya, 'di ba? Looking for someone to devour. Hanggang sa moment na pwede niya nang kainin, pwede niya nang sunggaban yung kanyang prey, yung kanyang target, 'di ba? No, dahan-dahan lang, no, hanggang sa yung prey niya malakaran yung patibong niya, and then boom. Pag nandun na, talo, 'di ba? Panalo si Satan, talo tayo, 'di ba? No? So, let's watch out for our great enemy, no? Kasi nga nagmamatsyag lang 'yan, nag-aabang lang, 'di ba? Kaya ngayon kung inaantok ka, 'di ba? Si Satan nagmamatsyag lang, 'di ba? Mamaya papatulugin ka na niya. So, watch out, 'di ba? Magkape ka na ngayon, kumuha ka na ng kape. Joke lang, joke lang. Sana hindi tayo nakakatulog, no? But anyway, no? Anyway, hindi lang dun tayo dapat mag-ingat, 'di ba? Mag-ingat din tayo sa mga bagay na mukhang maganda. Sabi nga natin kanina sa mga looks good, no? Looks nice, no? Pleasant to the eyes, 'di ba? Desirable, 'di ba? Ingat din tayo kasi ang reality, no? Tayong mga tao, nature natin, we often choose to do what looks good, no? We often choose to do what looks good, kung ano yung pleasant, kung ano yung desirable, kahit na ito ay magli-lead sa evilness, kahit na ito ay magli-lead to disaster, 'di ba? Kahit na ito ay later on ikasasama natin, kahit na may vision na tayo na ay baka maging baka ikasama ko to or ikasama ng kung sino man, 'di ba? Pero sometimes dahil nalilin lang tayo, natutulokso tayo sa good, sa pleasant at sa desirable nito, no? Pinipili pa rin natin, 'di ba? Yun yung nature natin. Bakit? Kasi nga we are all sinners, 'di ba? We are all sinners. Yung sinful nature natin nandito na sa loob natin. No, kaya nung natukso tayo, na-unlock. I mean na-trigger yung ating sinful nature. No, kaya grinab natin yung good, grinab natin yung pleasant, grinab natin yung desirable, kahit na ito ay makasama pa sa atin or kahit na ito ay nakakasama pa sa atin, no? Lalo't-lalo na hindi sinabi ng Diyos, no? Kahit na it looks good, it looks pleasant, it looks desirable, pero hindi sinabi ng Diyos, anong gagawin mo? Makikinig ka o hindi ka makikinig? Kasi ganito po yung nangyari kay Eve and Adam, no? Tama. Kay Adam at Eve. Bakit? In verse 6, no, ng Genesis chapter 3, sabi, so when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, no, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. No? Sad to say, but this is the first ever sin here on earth na na-record sa Bible. No? After they did this, after they took the fruit, no, and ate it, no, literally, it is the sin, first ever sin recorded in the Bible. No, here on earth, here on earth. Hindi kasama yung sin ni Satan sa langit, 'di ba? Pero dito sa earth, ito yung pinakaunang sin of disobedience. Kasi hindi nila pinakinggan kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanila. Ang pinakinggan nila, sarili nila, pinakinggan nila yung Satan, no, si Satan na nagdi-deceive sa kanila. 'Di ba? Kaya nga sabi natin even it looks good, even it was pleasant to the eyes, even it is desirable. Alam nyo, kung pag-uusapan yung Garden of Eden, napakaraming puno doon.
Napakaraming good, napakaraming pleasant, napakadaming desirable. 'Di ba? Yun nga lang, sobrang galing ni Satan na pinangakuan kasi sila, no? Pinangakuan sila na magiging kagaya sila ng Diyos, no? Na mabubuksan ang kaalaman nila about good and evil, 'di ba? And to think, no? To think na yung tree of knowledge of good and evil na yun, mentioned sa kanila. Sabi sa kanila ni God, pwede niyong kainin lahat except lang dito sa puno na to, no? Except lang sa bunga ng puno na to, no? The tree of knowledge of good and evil. Kasi pa the moment na kumain kayo dito or kahit hawakan nyo lang to, mamatay kayo. 'Di ba? And officially, no? Officially, when they did this in verse 6, no? In verse 6, when they did this, when they pick a fruit from this tree and they ate it, no? Officially, they made a choice. Sabi nga natin kanina, these three, no? Yung tree of life at tree of knowledge of good and evil, it represents choice. No? So they made up their choice. For us to know kung ano yung masama at mabuti, kami ngayon ang magsiset. 'Di ba? Kasi ang purpose ng tree of knowledge of good and evil, no? Kung gusto mong malaman yung knowledge, kung gusto mong mag-gain yung knowledge of good and evil, kanino mo gustong lumapit? Kanino mo gustong malaman ito? Paano mo ito gustong malaman? Kay God ba na naglagay ng puno na to, na nag-create ng puno na to? O ikaw, no? Na hindi naman ikaw nag-create nito, pero mas dedepende ka sa sarili mong intellectual, na mas dedepende ka sa sarili mong pag-iisip, na ikaw na lang mismo ang magsiset ng kung ano yung mabuti at masama para sa'yo. So they made up their choice. Kami ang magsiset ng mabuti at masama para sa amin. Hindi kami makikinig sa Diyos, makikinig kami sa kaaway, makikinig kami sa sarili namin. Kami ang magsiset, no? Kami ang magsiset because that's the truth. That's the reality, no? Yun yung nature ng ating sinful state, 'di ba? Ayaw natin ng may nag-rule sa atin. Ayaw natin ng nalilimitahan yung galaw natin. 'Di ba? Kumbaga, through this story of Adam and Eve, no, na-unlock natin or na-unbox natin na nga, no, ganun yung nature ko. Ayoko nang inuutusan ako, ayoko ng madaming commandments, ayoko ng madaming rules, 'di ba? No, gusto ko mabuhay ako sa kung anong gusto kong gawin, 'di ba? But again, we have these choices, we have this freedom to choose, pero meron itong consequences. There's always a consequences in everything that we are doing, 'di ba? In everything that we are doing. Ang kailangan lang natin gawin is, maging matatag, maging brave enough para harapin itong mga consequences, whether it is good or bad. Kung good, edi go, no? Masaya. Pero kung bad consequence, kailangan talaga nating harapin. Kagaya ng nangyari sa kanila. Well, alam natin kung ano nangyari sa kanila, 'di ba? If we are going to read the other verses, 'di ba? We know what happened to them. And not just that, no? Dito sa last verse na binabasa natin, 'di ba? Aside sa pinalaya sila sa Garden of Eden, ito yung masama, no? Ito yung nakakalungkot kasi in verse 7 ang sabi, then the eyes of both of them were open, no? Nabuksan. And they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. No? Nakakalungkot? Bakit? Tayo, kapatid, ang action natin kapag tayo nagkakasala is we're trying to cover it up. No? Kaya dito, mababasa natin, after nilang magkasala, na-realize nila, ay, hubad pala ako. No? Ay, naked pala ako. So, kumuha sila ng fig leaves para takpan yung sarili nila. No? Para takpan yung ginawa nilang kasalanan. 'Di ba? In essence, no? And yun yung approach natin kapag tayo ay may kasalanan. We're trying to cover it up as if God didn't know it, no? Gusto natin pagtakpan to ng mga holy things, ng mga holy works natin, ng mga religious things natin. Simba ako dito, pray ako dito, attend ako dito, mga ganyan-ganyan, kung ano-ano, kabutihan, tulong sa kapwa. Well, yes, all of it are good. Hindi masama yun. Ako, ginagawa ko rin yun, di ba? Ito nagtuturo, di ba? Ginagawa ko, marami tayong gumagawa niyan. Pero, God never said it, no? God never said this, or God never said this, na
itong mga bagay na ito, itong mabubuting bagay na ito, ay kayang mapagtakpan or kayang pagtakpan, kayang i-cover up yung nagawa nating kasalanan. Diba? Never, no? Never. God always knows kung ano ang ginagawa natin, kung ano yung nasa, as in, kung ano nga yung nasa puso natin ngayon, kung ano yung nasa isip natin, alam ng Diyos agad. Diba? So, kung sila, they sewed fig leaves together, and made some down coverings, no? Kung sila, ito yung naiisip nilang paraan para i-cover up yung kahiya na ginawa nila, no? Yung kasalanan na gawa nila. Well, God showed them a better way. Diba? And yun yung pag-uusapan natin sa susunod na Sabado. Ano yung better way na ginawa sa kanila? Kaya nga sabi ko, sana sa susunod na Sabado nandito pa rin kayo, diba? Para malaman nyo kung ano yung better way na yun. Diba? And not just that, no? Not just that, hindi lang yun yung masaklap na nangyari kay Adam at Eve. No? Or kung iisipin, hindi lang yun yung masaklap na nangyari sa atin. Bakit? Kasi, speaking of nakedness, di ba, na-realize nila, after nilang magkasala, oh, I am naked, no? Kailangan ko maghanap ng pantakip, no? Hanap sila pantakip. Speaking of nakedness, no? After they ate from the forbidden tree, they knew that they were naked, no? Speaking of the word naked, no? If you will read your Bible, no? In Genesis 2 verse 25, dito unang na-mention yung word na naked. No? Nung after i-create ni God si Eve from mula sa tadyang ni Adam, 'di ba? So after silang ipag-unite ni God, no? Or the concept of marriage, no? Another teaching, 'di ba? Sabi, and they were both naked. No, parehas daw silang hubad, the man and his wife. Pero ito and were not ashamed. They were naked, but they were not ashamed. Hindi sila nahihiya sa sarili nila. Bakit? Ang ibig sabihin pala kasi nung naked dito, na sa original text nito, or sa original language nito, yung word na ginamit dito, ang root word nito, ang ibig sabihin is to be empty, or poured out, or naive, or childlike. Kung baga inosente pa, kamuwang-muwang, wala pang muwang, no? So ayun yung ibig sabihin ng pagka-naked nila, 'di ba? Pero after nilang magkasala, no? After nilang magkasala, and they knew that they were naked, ang sabi sa Genesis 3:10, the moment na si God bumaba doon sa Garden of Eden, no? Or should I say, pumunta sa Garden of Eden para puntahan yung kanyang mahal na Adam at Eve, no? Sabi ni God, so he said in Genesis 3:10, hinahanap niya kasi si Adam at Eve, pero nagtago yung dalawa. Sabi, so he said, I heard your voice, sabi ni Adam kay God. So I heard your voice in the garden, and I was afraid. Bakit daw siya afraid? Because I was naked, and I hid myself. No? Same English word, pero pag pinag-aralan po natin yung original text nito, yung word na naked dito na ginamit is hindi kaparehas doon sa naked na ginamit kanina. Bakit? Ang ibig sabihin ng naked dito, no, sa root word nito is crafty, cunning. Did you get, no? Nagigets niya, no? Kanina ang ibig sabihin naive or childlike, pero pagdating dito, after nilang magkasala, naging crafty, naging cunning, no? So ano sinasabi sa atin dito? Remember, yung word na crafty, yung word na cunning, it is also the same word na ginamit doon sa Genesis 3:1 para i-describe yung serpent. No? It is also the same word na sabi doon sa Genesis 3:1, now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. So anong punto? No? Anong punto? The more we sin, the more we look like the devil. 'Di ba? Pinangakuan sila ni Satan. Hindi totoo na mamamatay kayo. Mabubuksan pa nga yung mga mata nyo about knowledge of good and evil. Magiging Diyos pa nga kayo. Ito yung promise ni Satan sa kanila, 'di ba? Pero it turns out na as they grab this opportunity, as they grab this promise from Satan na magiging kagaya sila ng Diyos, it ends up na naging kagaya sila ng kaaway. They become crafty, they become cunning, they look like devil in the end. 'Di ba?
And yun yung reality natin. 'Di ba? The more we sin, the more we look like the devil. The more we choose to listen on the devil, the more na nagiging parang kakampi na lang rin natin yung kaaway. 'Di ba? And you know, minsan yung kagustuhan din nating malaman kagaya ng nangyari kay Adam at Eve, 'di ba? Yung kagustuhan nilang malaman yung knowledge of good and evil, tayo minsan yung gusto nating malaman yung mga bagay-bagay, lahat ng bagay, dahil curious tayo, gusto natin ma-experience lahat, 'di ba? Parang gusto na rin natin maging kagaya ng Diyos na alam ang lahat. Ba, kapatid, ako na-experience ko ng maging curious. I am always curious, sorry. No, lagi tayong curious, no? Sa mga bagay-bagay. Especially nung mga time na hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa tayo sumusuko sa Panginoon, 'di ba? Meron ding disadvantage yung pagiging curious, 'di ba? Kasi minsan kung ikaw ay masyado talagang curious, minsan magtataka ka, saan ba ako nagmula? Paano ba ako nag-exist? Paano ba 'to nag-exist? As in, mapapatanong ka sa mga bagay-bagay. And kung hindi ka nagbabasa ng Bible, ay talagang maliligaw ka. At talagang magtataka ka, 'di ba? So, ganun kasi yung nangyari sa akin, no? Sana ma-share ko ito someday, 'di ba? And ngayon, ang prayer ko ay sana ay hindi mangyari sa inyo 'yun, 'di ba? And sana gamitin tayo ng Diyos o gamitin man kung sino na gawing guide or gawing instrument, 'di ba? Para dalhin sa kung ano talaga yung yung curiosity natin, dalhin tayo sa tamang paraan. 'Di ba? Para ma-satisfy yung curiosity natin, malaman natin yung sagot sa curiosity natin, 'di ba? Kasi ganun lang rin naman yung nangyari sa akin. Yung curiosity ko sa mga bagay-bagay, hinahanap ko sa Bible, 'di ba? Yung curiosity ko sa Bible, nasagot ng Bible. Amen? No? So I pray na ganun din yung mangyari sa atin, 'di ba? Kaysa makinig tayo sa kung ano yung sinasabi ng kaaway, alam na naman niyang curious tayo, tapos dadalhin lang tayo sa maling bagay, 'di ba? So sana mas makinig pa rin tayo sa kung ano ang sinasabi ng Diyos, kasi yung Bible, ito naman ay word of God naman talaga, 'di ba? Sabi ng scripture, 'di ba? So kaysa makinig tayo sa Diyos, makinig sa kaaway, mas makinig tayo sa Diyos, 'di ba? Kasi nga, no? We are all sinners, 'di ba? So kung sinner ka, makasalanan ka, kanino ka pa lalapit, kanino ka pa makikinig, sa kaaway pa rin, 'di ba? Mas makinig na tayo kay God, 'di ba? Kaysa naman mag-end up tayo ng, just death, 'di ba? Nang patay na lang, 'di ba? Speaking of death, yun yung na-mention kanina, 'di ba? And this is the last part that we are going to unbox, 'di ba? Sabi dun kanina, after daw nilang kumain, no? Dun sa Genesis chapter 2 verse 17 na sinagot din ginamit din ni Eve kanina para sagutin yung serpent in Genesis 3 verse 2. Sabi niya, "But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day you shall eat of it, you shall surely die." So sinabi doon, no, pag sila daw kumain doon, no, hawakan nga lang nila ito, ang sabi, "For in the day that you eat of it, you shall surely die." Pero bakit hindi sila namatay agad? 'Di ba? Bakit nakapaggawa pa sila ng fig leaves para coverings nila? Bakit pinalayas pa sila? Bakit nagkaroon pa sila ng Cain and Abel at mga iba pang anak? 'Di ba? Bakit hindi sila namatay? No? Parang mali. Parang, mali yung Bible, 'di ba? Yung sasabihin ng mga hindi nagbabasa ng Bible, sasabihin nila, mali yung Bible kasi sabi, mamamatay sila, hindi naman sila namatay, 'di ba? Kaya importanteng magbasa ng Bible. Tapos konting search lang, no? Nandiyan naman na si paring Google, 'di ba? Nandiyan naman madami ng mga commentaries, no? Na sipag-sipagan lang yung pagbabasa, no? Bakit hindi sila namatay agad? Bakit? Kasi unahin na natin yung yung sa Hebrew na konti lang saglitin lang natin, no? I just learned na yung for in the day na word dito or phrase dito, for in the day, not literally sa araw na iyon, no? Ginamit nito sa iba pang scripture sa Bible, no? Yung phrase na for in the day. Hindi ito literally sa moment na yon or sa araw na yon. Pero ang ibig sabihin lang nito, nilalagyan ng emphasis, no? Yung statement na sinabi, no, after this. Kumbaga,
Nilalagay lang ito para bigyan ng emphasis yung commandment, 'di ba? Kasi commandment 'to, 'di ba? Yung commandment na binigay sa kanila, 'di ba? Pero there's assurance na mamamatay sila, no? Hindi lang nga dun sa araw na yon, kasi nga ang ibig sabihin ng for in the day, it also means for certain. Mamamatay ka, no? Pero hindi sa araw na yon. Kasi yun nga ay nangyari. Hindi naman natin nabasa na namatay agad sila. Kinausap pa nga sila, 'di ba? Naging merciful pa nga si God sa kanila, 'di ba? Amen. 'Di ba? And aside from that, no? Hindi rin sila namatay. Bakit? Because God is loving. God is merciful. God is gracious. 'Di ba? Hindi sila hinayaang mamatay agad. 'Di ba? Kasi even God is, God is just, 'di ba? Siyempre may consequences yung kasalanan nila. Hindi naman nakakalimutan or hindi pwedeng hindi maging loving si God, no? Hindi pwedeng hindi siya maging merciful. Hindi pwedeng hindi siya maging kind, maging gracious, 'di ba? So, hinayaan niya na mabuhay pa, no? Ng mga ilang taon, ng mga ilang years pa etong si Adam at Eve, 'di ba? And for me, it is mercy. It is an act of love, 'di ba? Imagine nagkasala sa iyo, 'di ba? Tapos ganun yung provide mo, 'di ba? And aside from that, no, yung death kasi na tinutukoy dito, hindi lang ito bastang, death na talagang tigok na, namatay na, 'di ba? Yes, it pertains to physical death kasi after silang bigyan ng long life pa, 'di ba? Nabuhay pa sila ng mahabang taon, namatay pa rin naman sila. Yun yung physical death. Pero aside from that, they also gained a spiritual death. No? Spiritual death. 'Di ba? So physical death, namatay sila, as in yung physical body nila namatay, pero yung spiritual nila, yung soul nila, no? Meron ng spiritual death or nagkaroon ng spiritual death. Namatay. Bakit? Ang nangyayari kapag spiritual death, no? They lose their eternal life, no? Kasi nga sabi natin kanina, yung tree of life doon, it sustains their life kasi nga nagpo-provide ng buhay sa kanila in essence, 'di ba? Pero dahil sa ginawa nilang kasalanan, mas pinili nila yung isang puno, no, na merong sure death, di nawala sa kanila yung sure life. 'Di ba? Aside from that, kung makikita nyo, after nila magkasala, anong ginawa nila? They hide themselves. 'Di ba? Bakit? Kasi yung shame, yung guilt, it began to penetrate, no, yung kanilang puso, 'di ba? Nagkaroon sila ngayon ng takot, nagkaroon sila ng hiya, nagkaroon sila ng guilt sa puso nila dahil sa ginawa nilang kasalanan, no? Nabuo 'yon or nagkaroon sila ng ganon towards doon sa kanilang creator, towards doon sa kanilang Diyos, no? Na dati meron silang intimate relationship, close relationship, no, as in nakakausap nila si God, pero dahil dito, no, nagkaroon na sila ng distansya kasi pinalayo sila, 'di ba? Pinalaya sila sa Garden of Eden, 'di ba? Nawala yung intimate relationship nila. And in our life, kapatid, ganun din yung nangyayari sa atin, no? Yes, we will experience physical death, pero yung spiritual, nararanasan din natin siya the moment na tayo nagkakasala. 'Di ba? Kahit ako tanungin niyo or kahit ikaw katabi mo or kahit sarili mo lang, no? Kahit sarili lang natin, kapag tayo nakakasagawa ng kasalanan, tapos, tipong Kristiyano ka na nga, tapos nakagawa ka kasalanan, 'di ba? Parang nakakahiya na ulit magsimba, nakakahiya na ulit mag-pray, nakakahiya na ulit umattend sa mga ganitong Bible study, 'di ba? Kasi parang may isip mo, nakakahiya naman kay God, parang hindi dapat ako nandito kasi nakagawa ako ng kasalanan. Pero kapatid, no? I want to tell you this, ha. Hindi naman to about sa sa nagawa mong kasalanan. Ito yung about sa kung sino yung magpo-provide ng kapatawaran dun sa kasalanan mo. Kung nakagawa ka ng kasalanan, mas lumapit ka doon sa nagawan mo ng kasalanan kaysa yung lumayo ka doon sa nagawan mo ng kasalanan. Kasi yung nagawan mo ng kasalanan, yung Diyos na tinutukoy natin, nagpapatawad. 'Di ba? Nagpapatawad, pero again, hindi naman ito license para paulit-ulit tayo magkasala, 'di ba? Amen. No? So, instead na mas lumayo na nga tayo dahil sa shame natin, dahil sa guilt natin. Well, sometime, no, pag na-realize yung kailangan niyo lumapit, huwag kayong mahiya. Lapit lang kayo sa Diyos. No, lumapit lang kayo sa Diyos kaysa mas lumaki pa yung distance niyo, no? At
tomorrow may be too late, talagang wala ng pag-asa. 'Di ba? Hindi nyo na napaklose ulit yung gap na meron kayo sa ating Diyos. 'Di ba? So, instead na itago natin, no, mas lumapit tayo. 'Di ba? Amen? So, that's the story of Adam and Eve. That's the story of Genesis chapter 3 verse 1 to 7 kung saan in-unbox natin, no, especially yung about sa pagiging sinner nating lahat, pagiging makasalanan nating lahat, no. Ito yung story kung saan tayo naging makasalanan, paano nagsimula yung kasalanan, paano ito pumasok sa mundo, at paano naapektuhan yung lahat ng tao sa atin, no. Why? Once again, sabi dun sa Romans 5:12, therefore, just as through one man, no, and as we unbox this Genesis chapter 3, natutunan natin na ito palang one man na to ay si Adam, no? Just as through one man, sin entered the world, and that through sin and thus death spread to all men because all sin, no? Konting ano na lang, additional knowledge na lang, no, kapatid. Pag pinag-aralan niyo po yung pangalan ni Adam, ang ibig sabihin ng pangalan ni Adam is humanity, no? Bakit? Kasi si Adam yung representative ng humanity. Kumbaga sa ating presidente, siya yung representative ng mga Pilipino, no? Si President Marcos ngayon, 'di ba? Siya yung representative ng mga Pilipino. So whatever he will do, whatever decision he had, no, na gagawin niya, apektado tayong lahat. No, kahit hindi mo gusto, kahit gusto mo, no, wala kang choice, pero apektado ka. Kumbaga, pag nag-declare ng war ang ating pangulo, tapos ikaw natutulog lang, pero ginigera ka na, wala kang choice kundi, no, kasali ka na sa gera. 'Di ba? Buong bansa kasali sa gera. So, it means that if Adam is our representative and he is our representative, 'di ba? Ano man ang ginawa niya in the past, ano man ang consequences nito, damay tayong lahat. Sin entered the world, 'di ba? So, every person na ipapanganak sa kanya, ipapanganak through man, 'di ba? Will inherit Adam's nature. Ito yung curse na meron tayo. Ito yung sumpa na meron tayo, di ba? Whether you like it or not, no, kahit nasa sinapupunan ka pa, kahit mag-pray ka pa habang fetus ka pa lang sa loob ng tiyan ng nanay mo, kahit mag-pray ka pa na, Lord, wag naman ako maging kasalanan paglabas ko. Sana wag na lang ako lumabas, no? Di ba? Pero yun talaga yung tag dito, yun talaga yung reality, no? Yung truth na dapat nating malaman. That every person born of a man will always inherit or will ensure, no, na may inherit yung Adam's sin nature. Kaya nga, kung titignan nyo, yung anak ni Adam na si Cain, anong ginawa niya sa kapatid niya? No? Si Abel, pinatay niya. Pero, kung iisipin nyo, wala namang magulang na magtuturo, patayin yung kapatid, no? Malamang, mahalin yung kapatid ang ituturo. 'Di ba? Kasi, malamang si Adam at Eve, alam na nila yung good and evil, 'di ba? Na-open na yung eyes nila sa good and evil. Alam na nila kung ano yung dapat ituro sa anak. Pero si Cain, no, na-inherit yung sinful nature ni Adam. That's why, pinatay niya yung kanyang kapatid. Amen? 'Di ba? Even yung mga sumunod pang mga tao, na-inherit nila yung sinful nature. 'Di ba? Yung mga gumawa ng Tore ng Babel, yung mga tao sa Sodom and Gomorrah, yung mga ayaw mag-repent dun sa time ni Noah, even yung mga sumunod pa mga tao sa time nila Abraham, time nila Joseph, time nila David, di ba? Lahat yon mga makakasalanang tao. Lahat yon mayroong sinful nature. Di ba? Kasi they came from the man, no? Sa linya ng man, sa linya ni Adam. So, lahat tayo makasalanan because of Adam. Kaya nga sabi, 'di ba? Kung pag napunta ka sa langit, no? Ang una mong hanapin si Adam. 'Di ba? Kasi may kasalanan ng lahat, no? But anyway, kahit ganun pa man kapatid, kahit na makasalanan tayo, 'di ba? Hindi naman doon natatapos ang lahat, 'di ba? Hindi na doon natatapos ang lahat kasi sabi nga natin kanina sa una pa lang, this is our greatest problem. And what we deserve is death. Pero ganun pa man, hindi doon natatapos ang lahat. No? Sin is not yet the end. Sin is not yet the end. Why? Because there's a need for a Savior. Diba? Kung iniisip mo ngayon na, ay, makasalanan na ako, wala na akong pag-asa. Kung iniisip mo na ito yung iniisip ng ibang tao ngayon or ng naiisip mong tao ngayon, kaya nga sabi ko kanina, let's share it to somebody kasi baka ganito yung iniisip nila.
no, na mabuhay na lang ako sa kasalanan, no? Gawin ko na lang yung gusto ko kasi wala na akong pag-asa, ganito na lang ako mamatay. Sin is not yet the end, no? Sin is not yet the end because there's a need of the Savior, 'di ba? Maybe maisip mo that God hates sin. Pero kapatid, I want you to know that God doesn't hate the sinners. He just hate the sin. No, ayaw niya lang ng ginagawa mo, pero hindi ka niya ayaw. Gusto ka niya. 'Di ba? God hates your wrongdoings. Ayaw niya nung ginagawa mo, pero God loves you. 'Di ba? Hindi niya hate ang mga tao na kagawa ng kasalanan. Ayaw niya nung ginagawa nila. 'Di ba? He loves the sinners, kapatid. And if you are a sinner, God loves you. 'Di ba? And again, we are all sinners. Therefore, God loves us. No? So, susunod na Sabado, pag-uusapan natin, ano ba yung better way na ginawa ni God? Ano ba yung better way na pinakita sa kanila ni God? Kasi I believe, no, kung sin is not yet the end, no, merong ipoprovide si God sa atin para mabayaran yung kasalanan natin. Amen? And siguro, syempre, alam mo na yan, di ba? Huwag na tayo magloko. Joke lang din. Syempre, alam na natin yan, di ba? So, i-unbox pa natin kung ano pa yung mga susunod nating ma-unbox, ma-unlock dito sa Genesis chapter 3, no? So, yun lamang po. I hope and I pray na meron po tayong natutunan, marami tayong natutunan, and I pray na ma-share natin ito, no? Kung hindi mo pa rin na-share, no? Nagmamakaawa na po ako, please share it to somebody right now, no? I-share na po natin itong video na ito, and kung di ka pa rin nagla-like, no? Consider liking and subscribing. Lamang po, maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos at inyong kakalimutan. Yes, we are all sinners, but God loves us. Sin is not yet the end. No? Yan lamang po. Thank you and God bless.